Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, panoorin lang po muna saglit natin itong pinaka-main course po nung nangyaring banggaan ni Pangulong Duterte at nitong ni Makabayan Black representative o kung anong party list si Brosas dahil dun sa paggamit nila ng estilo na answer by yes or no lang only. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Chair, point of Session order. suspended. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi So yun, nagkataasan po ng boses si Pangulong Duterte at yung si Kaliweting Brosas dahil nga dun sa gusto nilang i-implement kay Pangulong Duterte yung pag-answer lang ng yes or no without any explanation, which is hindi uubra kay Pangulong Duterte. So dito pinakita lang ni Pangulong Duterte na kumbaga yung ginagawa niyong investigation, hindi yan investigation para i-determine kung guilty or not guilty ang isang tao. Naggagawa kayo ng investigation dyan, in aid of legislation lang dapat. Pero dito pinalalabas kasi nila na yung pagsagot ng yes or no is para lang idiin yung taong gusto nilang idiin, which is si Pangulong Duterte, na hindi umubra kay Pangulong Duterte dahil alam niya na ang investigation na yan is in aid of legislation, hindi in aid of investigation. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte dito, hindi ka naman investigador para tanungin lang ako ng yes or no. Diba? Napakasimple pero napaka-powerful nung sinabi ni Pangulong Duterte na buti na lang nandiyan si Ace Barbers para pigilan si Pangulong Duterte. Talagang le-lecturean niya to si Brosas dahil hindi niya alam yung batas. Ng mga mambabatas sila pero hindi nila alam yung batas. Na kay Pangulong Duterte, alam niya dahil siya dating isang abogado at naging piskal. Kaya alam niya yung proseso ng pag-iimbestiga. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, syempre, pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin yung kabuuhan po nung nangyaring taasan ng boses ni Pangulong Duterte at nito ni Brosas tungkol dun sa answerable by yes or no only. sabi ng pagmura siguro kasi sanay po yung nakaraan kahit po sa Senate hearing may mga ganun ano respeto naman sa atin dito and sana po concise sa pagsagot kung ano lang ang tanong yun din lang ang sagot at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita niyo naman Mr. Chair madami talagang gustong magtanong ngayon kaya Tingnan nyo gusto nila maging maiksi lang yung sagot nung kailan tatanungin. E di sana iklian nyo lang din yung tanong para maikli yung sagot. Kasi once na nagtakot, kumbaga parang ganito kung magtatanong kayo ng very general, natural kailangan i-explain nung tinatanong ninyo. Kailangan niyang liwanagin kung ano yung pinakapunto ng tanong. Pero once na kayo magtatanong ng specific na tanong, so makakuha kayo ng specific na sagot. Diba? Halimbawa, hindi ka naman pwede magtanong na sabihin mo, ano yung kape? Matamis ba o matabang? Siyempre, depende yun. Ano ba pagkakaintindi mo sa kape? Yung kape ba na timplado na o yung kapeng brewed lang, yung powder lang or yung instant na wala pang halo talaga? Siyempre, tatanungin mo muna, anong ibig mo sabihin to sa matabang ba yung kape o matamis? Yan ba itimplado na o yung ano pa lang, titimplahin pa lang? 'Di ba? Pero once na ikaw tinanong mo ng specific, anong lasa nung tinimpla kong kape? Matamis ba o matabang? So makakakuha ka ng specific na sagot. Oo, tinikman ko, matamis po yung kape nyo. Opo, medyo matabang.
kailangan po ng dagdagan ng asukal. So yun lang yung pinakapunto dito ni Pangulong Duterte. Kung bakit kumbaga kailangan niyang sagutin yung tanong na may paliwanag. Hindi siya pwedeng magsagot lang ng yes or no. Pag-iimbestiga na yung tinatanong mo na hindi naman related. Kumbaga out of order na kumbaga. So kailangan niya munang i-specific yung tanong mo para magkaroon siya ng sagot na specific din. Sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with the, kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yan, Mr. Chair. First, yung observe decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yun. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath, sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Mr. President, can you, What's the question? what is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Tulad niyan, di ba? Sinabi ni Pangulong Duterte, kasi ang gusto mangyari nito ni Brosas, pati daw ba doon sa mga inosenteng namatay doon sa war on drugs, tinitake as full responsibility daw ni Pangulong Duterte. Unang-una, sino nagdetermine na yun mga inosente? Kasi kailangan i-establish mo muna kung yun mga inosente o hindi. Ngayon, kung sasabihin nyo lang inosente sila, pwede rin sabihin ng mga pulis na inosente rin sila. Kasi kailangan muna magkaroon ng determination kung sino yung inosente at sinong hindi. So kaya nga ang sabi nga rin dito ni Pangulong Duterte, file in court. Kasi korte lang naman ang pwedeng magsabi kung sino ang inosente, sino yung guilty. Hindi naman pwede sabihin ng pulis na sila yung inosente, sila yung guilty. At sa part naman ng mga sinasabi niyong biktima, hindi rin naman pwedeng i-determine kagad na sila ay mga inosente. Hindi nga malinaw dito kung sila ay may involvement sa illegal drugs na yan, sa mga criminality na yan. Basta sinasabi lang nila, pinatay daw yung kanilang mga kaanak. Ngayon, inaakusahan nila yung mga pulis daw yung gumawa noon dahil inabuso ron ng mga pulis. Pero ang tanong, nag-file na ba sila ng kaso? Di ba? Yun lang naman yung pinakapunto. Kaya
ito yung hindi nila napapansin doon sa sinabi ni Pangulong Duterte. Yung salitang legal. Sabi ni Pangulong Duterte, I'll take full legal responsibility. So when you say legal, yan po naaayon sa batas. Kung sasabihin ng batas na mali yung pulis, then, di ba? So be it. Ngayon, kung sasabihin ng korte na tama yung ginawa nila, so ginawa lang in accordance sa batas natin. So, hindi naman pwedeng magsasabi is abogado lang na guilty si Pangulong Duterte. Hindi pwedeng magsabi lang ng abogado, hindi, not guilty si Pangulong Duterte. Korte lang ang pwedeng magsabi kung guilty or not guilty ang isang tao. Which is, sa case na to, hindi rin natin pwedeng i-establish hindi natin pwedeng i-establish agad na inosente yung mga sinasabi nila mga biktima di umano doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. So paano sasabihin ni Pangulong Duterte na pati yung mga inosente daw na sinasabi nila na nadamay doon sa war on drugs is isama doon sa full legal responsibility kay Pangulong Duterte? Kaya nga sagot niya rito, file in court. Doon natin malalaman kung yan ay magiging part doon sa full responsibility na sinasabi nilang kailan i-take ni Pangulong Duterte. Wala nga nakapail na kaso. 'Di ba? Iyan isang propaganda lang na ginagamit lang nitong mga tulonggis na to. Kasi nga meron silang personal na ambisyon. Lalong-lalo na yung sinasabi ni Cardema, 'di ba? Si Conti, Attorney Conti na nag-aabogado sa ICC na parang siya yung spokesperson sa spokesperson ng ICC. Yung pala siya kandidato po ng Akbayan Party List. 'Di ba? So talagang hindi natin maintindihan kung ano ba yung gustong palabasin nitong mga mambabatas na to kay Pangulong Duterte. Unang-una, wala pong nakasampang kaso, kaya paano nila i-determine kung si Pangulong Duterte ay guilty or not guilty? So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.